Magpapatuloy ba na mababawasan ang mga senador judges dito ho sa pagsisimula hanggang sa matapos ang impeachment trial na baka daw po tumagal ng 3 buwan. Kaya naitatanong ko ito kasi ho, alam naman nating lahat, may mga senador judges under investigation sa flood control scam at iba pang isyu ng korupsyon. Nakakalungkot at nakakahiya. Senador Judge ay may bahid ng korupsyon. Pinaniniwalaan under investigation sa isyu ng korupsyon. Yan po yung napakasaklap, napakasakit. Diba? Senado, dapat pag Senado mataas ang pagrespeto ng taong bayan. Walang bahid ng kahit na nung illegal or paglabag sa batas. Pero hindi ko sinabing sila guilty. May bahid lang, pinagdudahan lang. Kasi sila ay under investigation sa flood control scam na napakalaking pera ang nawala sa ating pamahalaan at iba pang kaso. Kasi may mga senador judge na mayroong kasong crime against humanity. Co-accused ni dating Pangulo Duterte sa International Criminal Court. May mga 1 o 2 senador na ang kaso nakakaharapin obstruction of justice. At yung ibang senador naman ay mayroong kaso ng plunder at korupsyon tungkol sa donation sa eleksyon, at yung iba naman ay talagang nasasangkot under investigation sa flood control scam. So 4 po, nakakahiya, no? 4 na matitinding kahiyahiyang kaso ang under investigation ang mga senador judge. Di ba? Sabi nga nila, paano ka magiging judge sa issue ng korupsyon at betrayal of public trust? Ay yung ilang mga senador judge, ay yun din ang problema. Korupsyon at betrayal of public trust. Kaya may katuwiran din minsan. Kaya lang po, ito yon para maintindihan ninyo. Ang mga senador na may kaso at kakasuhan, sila po ay may karapatan pa rin na maging senador judge kasi constitutional duty nila yon. Okay? Kaya nga malalim na pinagdidibatihan na ang senador na makukulong sa mga plunder cases, kailangan pa ba o hindi na mag-participate sa trial? Hindi na, kasi nakakulong. Sa butuhan, yan ang isang issue pa na under debate pa rin. Okay? Pero ako po'y naniniwala, hanggat hindi sila nakukulong sa mga kasong non-bailable offense, kahit na betrayal of public trust din ang kanilang problema at korupsyon, sila po ay mayroong parang obligasyon maging senador judge. Ayan o, ang malinaw. Dahil hindi pa naman sila guilty. Ganun pa man, pagka may warrant of arrest at nahuli at nakulong sila, doon na ang totoong mangyayari. Hindi na sila makakapag-participate sa trial. At siyempre, dapat hindi na rin makipag-participate sa butuhan kasi nakakulong na. Ayun. Kaya ang tanong, ilan ba ang makukulong during trial, habang nagtatrial ang impeachment court dyan sa controversial na Office of the Vice President? Kasi kung totoo na merong 4 hanggang 7 na mga senador judges ang makakasuhan at under investigation sa plunder, obstruction of justice at corruption, abay, matindi yan. So, yan din ang tingin ng international community. Yan din ang tingin ng mga business community o ng mga professional na mga tao. Paano nga ba't? Ano nga bang nangyari sa ating Senado? Napakalaki ng kanilang responsibilidad bilang constitutional duty, bilang senador judges kapag may impeachment. Dapat naging maingat sila na hindi masangkot sa anumang korupsyon at anumang issue ng betrayal of public trust, dahil sila ay nagiging anytime talaga magiging senador judge kapag ka mayroong mga impeachable official na na-impeach sa Kongreso at nakarating sa Senado. Yun po yun eh. Kaya may impeachment o wala na proseso, dapat laging 100% walang bahid ng korupsyon at betrayal of public trust ang isang nakaupong senador o ang lahat ng senador na nakaupo. Kasi nga pag dumating ang ganitong panahon na sila'y dapat maging judge,
hindi naman makakaiwas sila dyan. Dahil nga po yan inuutos sa kanila ng saligang batas. Tapos may kasong ganito, di ba kaya? Di ba? Again, hindi ko sinabing guilty. Di ba? Kahit naman si Sara Duterte, hindi pa guilty, trial nga eh. Eh kung yung Vice President under trial dahil sa korupsyon, tapos mga Senator Judges under investigation, under trial din, sa kaso ng korupsyon, plunder pa rin. Nako, naloko na. Kaya dyan po nakataya ang matinding kredibilidad, imahe ng ating senador at ng Senado. Pero hindi ko nila lahat. Maliit lang na porsyento ang pwedeng makasuhan. Majority sa kanila ay matitino. Majority sa kanila wala namang kaso. Ayun lang yun. Kaya sana ay mangibabaw ang katotohanan. Alam mo, dapat kung meron lang delikadesa yung mag-inhibit ang mga senador under investigation sa korupsyon, hindi masama. Umiwas dito sa isyong ito, karapatan nila yun. Ha? Kasi nga, paano nga tatanggapin ng mga pro o anti-impeachment na magdesisyon ang isang senador na pinagdududahan din ang pagkatao? Wow, ganyan pong kalupit. Kaya pasintabi na doon sa mga senador na under investigation, ulitin ko hindi ko sinasabing guilty kayo. Pero itong aking sinasabi, inyong intindihin. Dapat nyo maintindihan. Kasi gano'n na pong kalalim ang sugat, gano'n na po kalalim ang masamang epekto ng nasirang reputasyon ng Senado dahil sa iilang mga senador nasangkot, nakulong, ikukulong, ipakukulong dahil sa grabing korupsyon sa ating bansa. Ang lupit, di ba? Ang lupit ng hamon at pagsubok. Yan po ang nangyayari. Anong inyong masasabi yan? Okay? So, yung issue na ilan senador ang dapat bumoto at kailangan ng 2/3 vote after trial. Yan ang matinding inaabangan. Related dyan doon sa mga under investigation at pwedeng makulong. So kaya nga, paliit ng paliit ang bilang na senador judge. Pero 2/3 vote ay laging kailangan. Nire-required ng saligang batas yun. So, kaya dapat, personal ko rin hong paniniwala, hugutin ang 2/3 vote conforme kung ilang senador ang maiiwan na senador judge at magde-decide after ng kanilang trial. Yun ang katanggap-tanggap. Kasi ang nakakulong, nagtatago, ay hindi yan pakikinabangan sa trial. Dapat hindi na rin pakinabangan dyan sa pagdidesisyon o voting. Kasi baka magkaroon ng pagdududang one-sided dyan dahil ipinakulong. One-sided dyan dahil galit sa gobyerno. Ay, nasa ng katotohanan pagkaganon. Kaya ho talagang napakarami ng issue. Sabi ko nga sa inyo, oras-oras, araw-araw may balita pag nag-umpisa na ang trial simula ngayong araw na ito.